Good morning mga kapuso! Malapelikula ang viral video na mapapanood natin today. Caught on cam kung paanong nakipagbuno at nanutok ng barel ng isang hold-upper sa isang footbridge sa Muntinlupa. Kita rin na bigla itong bumunot ng barel at tinutukan ang pulis. Nasalag naman ang pulis at pilit inagaw ang baril mula sa lalaki, pero aksidenteng nabaril ang lalaking ito. May makikita ring tila tumulong sa pulis. Nangyari raw ang viral video nitong Martes sa East Service Road sa Barangay Sukat matapos rumesponde ang mga pulis sa isang 911 hotline report kaugnay ng hold-up. Sa footbridge na tumakbo ang suspect matapos ang hold-up, kaya dito siya hinabol at kinumpronta ng mga pulis. Hindi nagtamo ng anumang sugat o pinsala ang mga responding pulis. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo. Ang insidenteng yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, nanlaban sa pulis ang isang hold-upper. Ano po ba ang sinasabi ng batas sa ganitong insidente ng panlalaban, lalo na kung nabaril ang suspect dahil sa pakikipagbuno niya? Well, masasabi natin na justified ang mga pangyayari at walang liabilidad malamang ang pulis sa nangyari. Kapag ang isang pulis ay aktwal na tinututukan ng barel ng isang suspect, maaaring magkaroon ng legal basis ang pulis na gumamit ng reasonable force para protektahan ang sarili at man-neutralize ang banta. Sa ilalim ng Article 11 ng Revised Penal Code, kinikilala ang self-defense bilang justifying circumstance. Pero may tatlong elemento ito para mabuo ang depensang ito at tuluyang mawalan ang liabilidad ng pulis. Una dyan, unlawful aggression. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed. At pangatlo, lack of sufficient provocation sa parte ng mga pulis. Doon sa unang elemento ng unlawful aggression, ang ibig sabihin nito may aktwal o napipintong pag-atake sa tao o karapatan ng taong nagtatanggol sa sarili. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang tingnan kung ang suspect ang bumunot at nagtutok ng baril sa pulis. Definitely, ito ay unlawful aggression at hindi naman dapat magintay ang pulis na masaktan o mabaril siya bago siya mag-react. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil nanlaban ng suspect, automatic ng legal ang anumang puwersang ginamit laban sa kanya. Kailangan tingnan kung ang puwersang ginamit ay reasonable at necessary under the circumstances, lalo na kung nauwi ito sa pagkabarel. Actually, kung tutuusin, nakipag-wrestling lang naman talaga ang pulis para mapigilan ang posibleng pagbaril sa kanila. At sa pangatlong requirement, medyo obvious naman na wala namang provocation sa parte ng mga pulis dito sa insidenteng ito. Sila ay rumespondi lamang at ginawa ang kanilang duty at responsibilidad sa ilalim ng batas. At ang tinatawag na fulfillment of a duty ay isang ding karagdagang depensa alinsunod sa Article 11 ng Revised Penal Code. Bilang mga pulis, ginagawa lamang nila ang kanilang duty sa ilalim ng batas na rumesponde pag may nangyaring krimen. Dagdag pa natin na ang pangyayari na naputok ang barel at nasaktan ng hold-upper ay isa lamang aksidente na mukha namang hindi sinasadya. So ang tatlong ito, self-defense, fulfillment of a duty at accident ay pawang mga depensa na maaaring gamitin sa isang sitwasyon na tulad nito. Buti na lamang nga at may video ng insidente dahil kitang-kita ang mga pangyayari. Mukhang ang hold-upper naman talaga ang bumunot ng barel at ang naging aggressor at kaya justified ang paggamit ng puwersa under the circumstances ng mga pulis. Kung walang ganitong video, mas marami pang ebidensya ang kakailanganin sana para mapatunayan ng pulis na hindi sila ang dapat managot para sa physical injury na natamo ng hold-upper. Lalo na at napakaraming kaso ng nanglaban, kaya't nabaril ng pulis. So saludo tayo sa mga pulis na yan at talagang rumesponde under the circumstances. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.